Pagkapatalod kayo ba karamon na pastanan, busa mo ka lang po sa mga usok, po sa mga huna. Ginoo nga ma matipigan ang among tagpuson kani madayaan sa sala kag sa kaaway. Pagin mag-bless sa mensahe, pagay mo alagad, pagay mo katawan, pagpakaroon nga bulan, pagin mag ang hikot sa among sa katagipusoon sa pagtalupangod, sa pagbantay, sa pagtipid sa among tagipusoon nga hindi mag-lisa sa imo kagid ang imo maunang mabastalan. Kung Ginoo nga di kami mangin hindi nga among tagipusoon mangin dinayaan nga tagipusoon. Gani kinapangay ko ang tanan in Jesus name. Amen. Kaya magalingkod tanan. We hope. Okay, so as what I have said, no, nga ini first day sang bulan sang sa February kag daw ginatawag ini sang kalabanan bulan sa gugma, no? So atin nga talupang din, no, kung ano pala ang kabangganan nga nagahigugma kita, no? Sino nagahigugma diyan? Kung ay katigugma, siguro ay kakakilala sa source ng gugma. But patutulaan ang pulong sa Ginoo, ang gugma nagikan sa Diyos. Amen? God is love. So kung ang imo pagtuluhan way gugma, sa aton diri way kagugma sa makalat, base ka palayo kita sa Ginoo. Kung nga pagkita nga we really love God,
we really love our neighbor, right? By bringing them to church, bringing them to Christ. Gani nga, no? Ang hearts. Sini sa Bible, sa nabasa natin diri ka ina, no? Sa Jeremiah chapter 17, sa verse 9, kasi heart is deceitful above all things and desperately wicked. Ang tagipusoon malalangon kung madayaon. Inadayaan kita sa atong heart. Kani sa Bible, keep your hearts, for out of it the issue of life. The issue of life proceed from our hearts, or the seat of man's affection. Muna nga atong heart. Kani nga bantayan natin atong heart. Amen? Okay, so kapag pang pulo sa kita mag-guide sa aton, karong hapon, paano natin titigan ang atong tagipusoon. Okay, so this is a proverb, no? Proverb chapter 4, verse 23. Madre, my son, attend to my words, incline thine heart unto my saying. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. For they are light unto those that find them, and help to all their flesh. So, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ito mo nang panamdumdig ko sa Ginoo nga bantayan din naton ang atong tagipusoon, kay gikan sini dira nagagawa ang issue o kung ang kabuhi natin, no? Dira kita nagakabuhi. Also, there is a Jeremiah chapter 17, verse 9 to 10, sa limasa natin the heart is deceitful above all things, and desperately wicked, who can know it? Sino na kayo balo? Pero dito sa verse 10, I, the Lord, search the heart. Ang Ginoo lang nag-search sa ating heart. Sabi niya, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. So, ang Ginoo lang nakakita atong tagipusoon. Amen? Balaan sa Ginoo ang heart natin. Sinong ginatibok sa atong heart. Okay? So, dili pagkit sa Proverb, chapter 23, verse 7, ang basang Bible, for as he thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang ginauna sa tagipusoon, ano ang aras sa tagipusoon, nagapahayag kung sino kita. Right? Dili sa verse 26 pagkit, hambal dili, my son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. So, ginapangayag sa Ginoo aton heart. Amen? Hatag na heart sa Ginoo kay siya lang magatipid sa aton, no? Siya lang magatipid sini. So, makita natin, no, nga may pila ka klase heart kung tunaan tang Biblia. Amo klase, no? Ang heart. Siguro may bilog-bilog, may nipis-nipis, pero hindi amo na, no? May ara nga ginatawag a depraved heart, no? Depraved heart. So, ining depraved heart, isa na ka tagipusoon nga medyo matritig tagipusoon nga kung tunaan ta waay sing paghangop. So, hindi bala ka hangop, no? So, pagtambalan hindi madudlan sa pulong sa Diyos. Muna nga tagipusoon, no? And then, ikaduha, a departing heart. No? Ang tagipusoon nga nalayo o kung nagpalagyo
sa Ginoo, no? Departing from the Lord. Sa isang kanta, prone to wander. No? Nakanta na ito sa nagtalang-talang. So, amo na ang kanta, to live the God I love. Muna sa isang kanta, kasi nakanta tayo. Nagatalang, nagapalagyo sa Ginoo na supposed to be ang number one sa ating heart, ang Ginoo. Right? Sagid ang higugmaon kaya that is the first commandment. Sa ating hambal sa Ginoo, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your spirit. So, nagtalang, no? Kung si Saul ka mo ng kalabanan nga tayo pusoon, why gid ibahin ang Ginoo dira? So, katatlong heart ang ginatuwag na deceitful, amo na ginaginambal nga diri, no? A deceitful heart, is sa verse 9, no? Deceitful above all things. Wow, malalangon sa tanan nga bagay. Tanan nga butang, no? Ang pinaka-deceitful, madayaon, amo ining kagipusoon. Ina-deceive kita, self-deception, ang pinaka-worst nga form of deception. Amo gina, no? Nga ikaw nagdaya lang nga imong kaugalingon. Ikaw lang nagdaya ang heart mo. And then the last three, amo ang a defiled heart. Kagipusoon nga nadagtaan. No? Nadagtaan. This is verse 10, no? Basa natin diri. Nadagtaan. God tries the reins and gives judgment according to the fruit or product sa atong nga kagipusoon. So, nga dagtaan sang sala. Muna nga na-deceive siya, no? Na nagtalang siya bangod kay nahulog sa dagta sang kasalanan. So, may delikado, no? May danger ang atong nating ipusoon ay ang atong kagipusoon ang source sang tanan nga kasakit. No, di nagalin ang heartaches, no? Dira sa heart. Tamo naga kasakit, nagaantos ang heartaches bangod sa heart. Ay nila matipigi. So, dapat pantayan natin, no? Pantayan natin ang atong ginya tagipusoon. Kay ini malalangon labaw sa tanan. Bible says above all things, no? So, magbantay kita, no? Bantayan ka, saling diri sa Deuteronomy chapter 11, verse 6. You need to take heed to yourselves. Bantay kit imo kaugalingon. Take heed to yourselves that your heart be not deceived, and ye turn aside and serve other gods and worship them. Muna ang paandam sa Ginoo, no? Sa iya mga katawan. Kaya bantay kit imo kaugalingon. Ang imo tigibsoon hindi magkaya sa imo, hindi ka maglisa, ka mag-alagad sa iba ng mga Diyos, kag magsimba sa ila. So, ang ladian sang kalamanan ng mga tao sa kung amo ini, no? Bisan pa nga sa Kristendom, sa kabun sang ginatawag mga Kristohano, they are not really real Christian, but professing, no? Professing kay gatawag sila kay Kristo, kasimba sila kay Kristo, pero lain nga Kristo, lain nga Kristo. Para sa aton dito sa Bungsod Pilipinas, we are noted as Christian nation in the Far East, pero ano ginasimba tao? Sarsari nga Kristo, nila nga bulan, tira ka Kristo gisimbanda, no? Sa Manila, may atutong maitong Black Nazarene, hindi na si Christ. Ang mga black si Jesus out. In the form of image, no? Yung simbang tao nga ang image kontra kita sa first commandment, sa 10 commandments. Thou shalt not make any graven image. Hindi ka maghimo sa larawan.
nga katulad sa dagway, sa tinugas sa langit, sa tinugas sa dagat. No, guys, yung kangilaran sa tubahan sa Diyos. Kag nangilaan na akikit ang Ginoo sa tao na nasimba dira. Kag sinya ang akon nga kaakit hindi lang sa inyo kundi pati sa inyo dapat nga kaliwat. Grabe na. Hindi lang lahagali ang kaakit sa Ginoo dira. Pero ang tao dira nasimba. No? Ay kuno gusto sila magmanggaranan. Wala sila to kabulig. O kung gusto sila mag-ayan sa balatian, pero iba nagkarmatay. Huh? Balita to, 6 kabilog na patay pag parid ni Black Nazarene. Oh. Ito sa ato, no? Si Santo Niño. Nga si Santo Niño, si Jesus, nabilin nga bata. Why? Oh. Tinga nga December sila nagasaulog sa hati-hatihan. Pag si Santo Niño pinapanungga. Why kasi nila ang birthday ko ni Senyor Santo Niño. Iniro. Ha? Munambal sa iba, no? Hindi na si Jesus, no? Kaya sa atin, yung pag-party, December ang birthday sa Ginoo. So, hindi ang mga Kristo. Dahil nga, deceived sila. They are deceived. Right? Kaya kung ka Ginoo, mag-abot sa katapusan ng panahon, maabot ang malahot na adlaw. Magdagakari ang di matuod niyang Kristo. Ha? Di matuod manalag na kapag patalang si madamo. Di mag-andam gid, no? Hindi magtalang kay damo manong patalang. Magbantay. You need to take heed yourselves sa Bible. That your heart be not deceived. Then, never trust your heart. No? Hindi ka magsaligid sa tigipusoon. Di pagsaligid tigipusoon. Ha? Kung iba, kung ano ba tsaka mo, sige, sunda. Hindi mo masadya, supportaran ka. Pero, Bible warned us, no? There is a Proverb 28 verse 26. Bible says, he that trusteth in his own heart is a fool. But whoso walketh wisely, he shall be delivered. Tama ka klaro. Ang nagasalig sa iya tagipusoon, pambuang, iring tuod, no? Kag, sinindili, ang whoso walketh wisely, nagalakat si maalamon, hilway sa daya, no? So, never trust your heart. You need to to take heed yourselves, no? Magbantay sa tagipusoon, sa imong kaugalingon, ang hindi magsalig sa tagipusoon. Amo na ang basang Bible. Trust the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Then ikatatlo, never follow your heart. Di pagsunda ang heart. Right? Isaiah verse 44, chapter 44 verse 20. Amadri, he feedeth on asses. A deceived heart hath turned him aside, that he cannot deliver his soul, nor say, is there not a lie in my right hand? Oh, nagkakaon siya sang abu. Kaya ang iya tagipuso nagdaya sa iya, nagpatalang sa iya. Ngayon hindi siya makaluwas sa iya kalag, nor say, is there not a lie in my right hand? Hindi siya kabalugan, no? Kung may butig sa iya katuong kamot, anong batambalan sila? No? Sa iya nga pag nga right judgment, no? He cannot discern. Why? Because his heart is deceived. So delikado. Okay? So, never follow your heart. Kay, sa Bible, heart is deceitful. Ano ang nag-deceive sa heart? Number 1, religion. Religion can deceive your heart. Ang religion ang nagdaya sa mga tao. May mga tao nga mangimatay sa religion na. Okay lang na kung ang religion mo matuod no? Pero kung hindi amo, paano na, hindi ko na tao, hindi ko na muklat, hindi ko mangimatay.
Dapat mausisa ka, no? Sinitiri sa James 1:26, if any man among you seem to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man religion is vain. No? So sinitiri, sino nga tao nga daw religyoso, pero why niya ginabusalan iya nga dila, iya nga baba. No? Habang nagadaya, sa iya ko galingon, iningar reliyon sang tao, ay pulos. No? Siya mo na ang baba, nagatikol-tikol ang dila. Muna bala, no, pagustol, kagwakal, mga tao mga reliyoso. No? Grabe magkanta, dahil sa Ginoo, mo, yayaw naman sa Ginoo. Kay, kung ano ang aras dito zon, amo na ginahambal sa baba. No? Out of heart, mouth speaketh. Amen? In the abundance of heart, mouth speaketh. Amo naman sa Bible. Kaya nga, we need to be careful. No? Sa isa kay na sa isa ka student nato. Kung na may kinsulwining siya, kago, siya hindi, ang amon reliyon niya, sakto na. Ang amon niya ang amon Diyos, no? May code number. Amot yan ba siya manan nila. Ang iya code, pati ako na perinig sa radyo na, 123 0-6-4 OPM, OPR. Na, di, wala nyo na, doon sa ato na, sila. Di sila niya, ang amon iya nga founder, no? Sunod sa akong pagkilala, ang daw LGBT. Kay kinatawag siya kisa si Mary. Babae man siya, si Mary nang yun. Pero kung mag-uba siya sang darko, sang iya nga saya, ang iya bati is lalaki. Hindi nga siya tunay nga babae, no? Kaya mo na, na-deceive siya kag one time nagpasakit ay nagpasting 100 days. Nagpasting. Kaya kaon sa sa gatos adlaw, Jesus ni 30 days lang, no? Pero siya yawa ay ti uri napatay. Pero kung mapatay ako, hindi ako paglubong kay mabanaw. No? Wag lubong sa iya membro, Mindanao ng Tabo. Nagbaho ang mga tao nagrally, no? Rally nga. Lubong na si Kuan kay hindi na maayo. So, they are deceived, no? Many are deceived by religion. Kaya ang ilang yung gusto ko na nagbago, kung tuod reliyon mo, mabago kin heart kay si Jesus arada, no? Si Jesus ating reliyon. Okay? And then, ikaduha, ma-deceive kita sa ginatawag carnality o promiscuity, no? Can deceive our heart. Ang mga kaulag, no? Mga emosyon, pinamatanon nga brotyagan, delikado na. So, there is a Job chapter 31, verse 9. Ang baldri, if mine heart have been deceived by a woman, or if I have laid wait at my neighbor's door. Isadra na deceive damo, no? Damo na deceive sina mga bagay. Yani pantayan ta. Then, ang alcohol, no? Ang alcohol makadisip man sa tao. Damo na nadisipit sang ng makahulubog nga ilimnon. No? Iban, hindi lang kagwa. No? May anak ko na kilala nga tumba-tumba rin sang latian daw mapatay rin. Pero sing mainom gid ako. Kay kung na may silang, bisan mapatay ko, gusto makainom. Kaya mo na, no? Na-deceive. Siling dali sa Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker. Strong drink is raging. And whosoever is deceived, thereby is not wise. So, muli dapat para sa mga prabog, no? Ang warning ka Bible, ang wine is mocker. Mak, manogya guta. Ito kung mahoy ka ganin.
Ano lang ihambalin mo. Ha? Strong drink is raging. Mga gamaoy ka salta ang akit mo. Kag ang bisan sino nga nadayaan, hindi siya maalam. Bobo. Okay? And then ano pagid? Ang bugal. Pride. Pride can deceive our hearts. Kaya ang pride nga daw dinakna nga sala. Isang tao, sala ina ni Satanas, nga nahulog si Satanas kay bangon sa bugal. Hindi siya magpidalom sa Diyos. Gusto sa mga Diyos. Bigin palaton naman sa tao. Muna nga ang tao na bugalon. Gani nga sa isang Bible, God resists the proud and give it grace unto the humble. Ginasulpo pa Diyos ang bugalon. Kaginatagaan si bugay ang mapinubuson. Kung magpabugal kita, kagambal pag sa Proverbs niya, pride cometh before destruction. Pride cometh before shame. Kung may bugal sa gabot ang kalaglagan o kung kahuluyan, mahulog kita bangon sa bugal. Jeremiah chapter 49 verse 16, hambal sa Bible, thy terribleness hath deceived thee. Si Satanas yung balance ni, no? And thy pride of thine heart, O thou that willest in the cliff of the rock, that holdest the high of the hill, do thou shouldest make thy nest as high as eagle. I will bring thee down from thence, saith the Lord. Muna binulog sang Ginoo siya Satanas bangon sa iya nga terribleness nga nagdaya sa iya. Pride of thine heart sa Bible, no? Bugal sa iya tigibusoon. Di nga tao may bugal gid, no? Nga mga tao may bugal gid. Isang tao to sa tanga katalo. Mga ermitan, yung mga tao nga mga kung sa natin daw, ignorante o daw sa eskwela, hindi mo kasi ara ang bugal kito. Sao, hindi mo madara dayon kay bangod sa pride. Okay, ano pa kita deceive sa aton? Labi na gid nga panag-unta, no? We are in the last days. Bible says, many false prophet will come. No? False prophet, false teachers. Muna barantayan taman, no? Kay nga lusot na sila gulpi. Kag dayaan ka sang ila mga sala nga mga pagtudlo. Muni warning sa Ginoo diri sa Luke chapter 21 verse 8. And he said, take heed, bantay gid, that ye be not deceived, for many shall come in my name, saying, I am Christ. And the time draweth near, go ye not therefore after them. Yan mo na, sa Ginoo, hindi ka magpatalang mag-aabot ina sila. Kabaga daya, magadaya sing madamo. Kasi sa Bible, bisan pa ang mga pinili. Bisan pa mga Christian, madayaan pa. Even the elect, mga pinili sa Ginoo, madayaan. Diri pagid sa 2 Timothy, chapter 3, verse 13, hambal man diri, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Ini mang malaot nga tao ani kag mga seducer, seducer. Hindi seducer na seduce sa tao, no? Hindi worse. Nagadaya ka ginadayaan. O nagapangdaya sila pero sanda ginadayaan man, no? Na deceivean sila. Na muna ang Bible, no? So, abyan, no? Mag-andam gid kay heart is deceitfully wicked. Pinakamalaot gid. So, ang desires ng heart, naga-drive sa aton sa paghimo sa malaot. Ang mga perverted things. So, Matthew chapter 15 verse 19, Bible says also, Jesus ang ginuota, for out of the heart proceeded evil thoughts, murders, galing sa tigipusoon, no? Malaot nga una, mga pagpatay, pagpakigilawas, adulteries, fornication, thefts, pangawat,
false witness, blasphemies. Nagalin sa heart. Tama ka, marang desperately wicked. And gali na malaot, no? Kaya kung balik kita sa daan ng katipan sa Genesis, hambal sa Ginoo diri sa Genesis chapter 6 verse 5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Mahali sa una. No? Tao, naglaot ang kalibutan, naglaot ang mga katawan bangod sang ila tagipusoon, naga-imagine sa malaot ng batang. Oh? They are being deceived sa tagipusoon. So the heart is depraved. Who can know it? Kung kina-depraved, tiga, hindi ka hangop. Bato-batuhon. Sino na kay balo sina ang Ginoo lang. Okay? So, kadto kita sa defense sa ating heart, no? At paano tayo amligan ating heart? Ang defense sa ating heart, our defense, ginatawag nga pagka ukod o kung diligence, no? Heart's defense takes diligence. Diligence pagka maukod o kung hindi ko nga pagka your diligence, no? Hindi sunod pabaya lang, pawasak lang, pawai-wai lang. Dapat nga careful gid. Amen? Careful gid. Diyan ka to heart mo, sino adore ka heart na, no? Delikado. So, diri Proverbs, no? Chapter 4, verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, amligan tagid ti matarong, sing makugihon, diligence, no? Ang atong tagipusoon kay dira nagagikan ang kabuhi. Your heart, your destiny, no? Is depends sa imo heart. Ano ang heart mo? Dila mo na imo plabuton, mo na imo kabuhi. So, amliganta, no? So, ikaduha, defense, our heart defense takes desire. Handumon gid. Handum. Hindi ko nga ay kati handum sa heart. Sining diri sa chapter 10 verse 12 sa Deuteronomy sa Old Testament. Bible says, now Israel, what doth the Lord thy God require of thee? Ano bala ang require sang Ginoo sa imo? But for to fear the Lord thy God, to walk in all His ways, and to love Him, and to serve the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul. So, ihan naman tagid, no? Nga, ang atong tagigusoon na pahamtang sa Ginoo, nagahigugma kita sa iya sa bugos ng kalag, bugos ng kusog, sa bugos ng una-una. Amo na ang hambal sang Ginoo. Agud nga hindi ma-deceive, hindi agaw ni Satanas ang heart kag kumus-kumusan. Brasta na intay sa ikaw ihatag mo heart mo sa iya. Kasi naman lang na kag wanti ma-broken heart ka, no? Okay? So ano pagid? Una to take diligence, take desire, and then ikatatlo diri, our heart defense takes determination. Tara ka determination. Amen? You are determined. Determinado. Bakit? Kung nga palagpad lang, no? Determinado. Bakit? There is Acts chapter 11 verse 23. Hambal sa Bible, who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. May tinutuyo ang tagipusoon sa pagkapyot sa Ginoo, sa pag-alagad sa Ginoo. So persaha ang tagipusoon, hindi lang ko pabayaan, no? Hindi lang ta namanot ng suot, kundi nga iadugin naton nga atong tagipusoon tugyan gid tigugos sa Ginoo.
Okay, so kumbaga ang bakit ang determination nagahayag na partisang tao kung nagadalakan, no? Ah, si Aldrin, no? May iya sa pagdalagan. May gato camp natin. May kantis ng lagan yan. Na video ko. Oh, grabe daw, pulog na panta na sa iba. Kay determined siya, no? Nga magdaog. Kada aga-aga practice niya kadalagan. No? Wala rin talaga sakay-sakay sa mga sakyan. O siling ni Adrian nga mangulo. Oh, si Manong. Dalagan na lang ang manampunay bag amo to. So, kung determined ka, no, amo na imo nga kabuhi palambot mo imo andom, right? So, ang konklusyon, no? Dili lang kita basta, no? The importance sa atong gipusoon kay sa isang Bible, out of our heart are the issues of life. So, ang mga hindi na pagsundon ang diktas ng heart, no? Ang diktas ng heart, kundi ang pulong sa Diyos. Ano ang hambal sa pulong sa Diyos? Keep thy heart with all diligence, out of it are the issues of life. Keep your heart. Then, the heart declares, naga-declare siya kung ano kita, ano galing kita, no? Basugid kung sino kita. Kay ang tao, makilala mo sa iya pulong, kag mamanaan mo kung ano ang silid sa iya heart, sunod siya ginambal, no? Amo nambal sa Bible, dito sa kaina sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. No? Ano ginahana-una sa imo tibuson, amo ikaw sina. Kag sa Bible, in the abundant of heart, mouth speaketh. No? So, sa kabugadaan sa tigipson, ang baba nagapamulo. Kani ka tipigan ang tagipuson, agud di halang. No? Be not deceived. Amo nang warning sa Ginoo, Galatians chapter 6, verse 7. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung nagasabog ka sa unod, mag-aani ka sa kaduluntan. Sabog ka sa espiritu, mag-aani ka sa kabuhi na walay katapusan. Hindi pagbutang heart, hindi duta sa mga material na bagay, sa mga umalagi nga butang. Ibutang ta sa eternal things. Kay sino? Kay Jesus. Heart. Give your heart to Him. Amen? Ihatag tayo ginaton heart sa Ginoo kay pinapangayo na. Give me your heart. Sa una may Koreano nag-abot diri. Drama sila pero walang tiambal, no? Action lang. Ang ila drama pati sa heart. Kasi kung February mo tumulan. May isa ka babae nga, my heart, nami. Wow. Damo ko pinangayo, mga sutiro. Di kada pangayo ng kada hatag lagi ng bisit. Di kada sakit yung heart. Asa sa ori, si Jesus na pangayo sa kasi nga ginatag ya. Ginamit liwat sa niyo. So, ihatag taton heart sa Ginoo. Amen? Tumanon tayo pulong, labi na gid nga bulan, kung damo ka celebrate sang heart, pero sala, no? Kabay pa nga kita mag-celebrate sang nga bulan nga ang ating heart na patuloy din sa Ginoo kag sa halak, no? Katawan. Kabihok nga makita na sa aton nga result sa aton nga ministry, no? Kada service natin diri may kalag, no? May kalag na madara kita. Kaya sinisang kanta kinato sang special number. Ano ganito ng isa ka kalag, no? Ang buko sa langit ya kalipay, no? Heaven rejoicing, ano yun? All heaven rejoicing, just the value of one. Amen?
Amo na no, diri sa atin service bisan sa bilog lang kina may bag-o kita nga nadara. Subong hapon kung may bag-o man kita kag may nagbati sa Ginoo, ang Ginoo nalipay sa ating service. No? Kay hambal sa Ginoo, ang isa ka kalag nga nagbaton sa Ginoo, mas malipayan ang Ginoo tudo sa 99 nga way na kinahanglan sang kaluwasan. Tambalan bisan 1,000 puta diri. Kung way na maginahanglan lipay ang Ginoo natin na dayaw to siya. Pero I mean kalipay sa Ginoo lain no sa isa kalag. Kaya po nandun sa Ginoo. God desires that no one should perish. No? Bible says God doesn't want that any should perish, but that all should come to repentance. So muna no nga dapat pang aton heart para sa heart sang Ginoo ta nga mahimo way kalag tani mausik. Oh, munang rason nga rin kita galakat kay because of them, because of souls. So kalagtay pa ang aton heart bantang tagid sa butangas din ang heart man sang Ginoo ara. Oh, mo ang bulaton sang Ginoo. Magapray kita, magapangamuyo kita.